Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Marian. Taong 1985, probinsya ng Laguna. Nang mga panahong ito, naninirahan sa isang maliit na baryo sa probinsya ng Laguna itong si Marian. Mula sa pamilya ng mga magsasaka, at ang tanging kinabubuhay ay ang pagtatanim ng gulay at pagbebenta nito sa kabayanan. Nasa edad 14 ang dalaga nang magsimula ang hindi pangkaraniwang karanasan. Pagdating sa mundo ng mga elemento, ito din ang dahilan ng tuluyang pagbabago ng buhay at paniniwala ng pamilya. Ang mga magulang ni Marian ay lumaki sa Kristiyanong paniniwala. Wala sa mga ito ang mga nilalang na mula sa kabilang dimensyon, kagaya ng mga engkanto o iba pang elemento. Anumang manifestasyon maliban sa gawain ng kanilang paniniwala, kagagawan ito ng demonyo. Ngunit isang kaganapan ang naging daan upang mamulat sa katotohanan na hindi lang tao ang naninirahan sa mundo. Isang hapon, habang nagtatanim ng mga buto sa kanilang munting sakahan, napansin ni Marian ang napakadaming alitaptap sa puno ng bubog. Kagad itong tinuro ng dalaga sama. Ngunit sinabi ng matanda na normal lamang ito dahil panahon ng pamumulaklak ng puno. Hindi na lang din gaanong binigyan ng pansin ni Marian ang kaganapan. Nagpatuloy na lamang ito sa pagtatrabaho hanggang sa tuluyan na ngang dumilim. "Marian anak, ang mabuti pa. Mauna ka nang umuwi. Tulungan mo ang nanay mo magluto. Pakidala mo na din itong ilang pirasong talong para maihalo sa lulutuin niyang pakbet." Wika ng tatay ni Marian. Natawagin na lang natin sa pangalang Mandado. "Sige po tay, pero sumunod na din po kayo kagad ha. Madilim na po at hindi nyo nakikita yung ginagawa nyo." Tugon ni Marian. Napatango naman ang matanda. Nagpatuloy lamang sa pagtatrabaho. Habang naglalakad ay naisipan ni Marian na dumaan sa puno ng bubog upang tignan ng malapitan ang mga alitaptap. Napakalaki ng punong ito na halos hindi kayang yapusin ng 4 o 5 katao. Mababa lamang ang mga sanga, kaya makikita mo kung namumunga o namumulaklak ang puno. Sa pagkakataong yon, walang nakitang bulaklak ang dalaga. Kaya nagtataka ito sa sinabi ng ama. Nanatili ito sa puno ng ilang minuto. Naaliw ang dalaga sa liwanag na dala ng mga alitaptap. Hanggang sa lumapit sa kanya ang isa sa mga kulisap. Nanlaki ang mga mata ng dalaga dahil ang nakita niya ay maliit na taong nababalot na matingkad na liwanag. Takot ang naging unang reaksyon ni Marian, kaya kumaripas ito ng takbo pauwi. Pagkarating sa tahanan, kagad nitong sinabi sa ina ang nakita. Ngunit kagaya ng inaasahan, hindi ito naniniwala sa kanya. "Naku kang bata ka, malamang dahil lang yan sa gutom. Kaya bilisan mo na at nang mailuto na natin yung dala mong gulay." Wika ng ina. Natawagin na lang natin sa pangalang Aling Sonia. "Pero nay, sigurado po ako sa nakita ko. Maniwala po kayo nay. Maliliit po talaga silang tao na may pakpak." Pagpupumilit ng dalaga. Ngunit nagalit lamang si Aling Sonia. Kaya tinigil na lang ng dalaga ang pagbanggit ng tungkol dito. Ngunit hindi lang yon ang unang beses. Nasundan pa ito ng ilang pagpapakita ngunit nanahimik na lamang ang dalaga dahil sa mga sinasabi sa kanya ng magulang.
Natakot din ang dalaga sa sasabihin ng mga kasamahan sa simbahan. Ngunit porsigido ang dalaga na malaman ang tungkol sa mga nilalang. Kaya pinili niyang antabayanan ang bawat paglitaw ng mga ito. Inalam kung ano ang dahilan ng pagpapakita sa kanya ng mga maliliit na elemento. Inisip ng dalaga na makipagkaibigan sa mga nilalang. Tuwing hapon ay nagpupunta ito sa puno ng bubog. Nagdadala ng matatamis na pagkain at kung ano-ano na pwede niyang ibigay sa mga nilalang. Iniiwan niya ito sa ilalim ng puno at binabalikan kinabukasan upang tignan. Noong una ay walang pumapansin sa mga alay ni Marian. Ngunit nang magtagal, napapansin ng dalaga na may ilang candy ang nawawala. Natuwa ang dalaga sa pag-asang napapansin na ng mga lambana ang kanyang alay. Kaya nang sumunod na araw, pinili ng dalaga na tignan kung sino ang kumukuha. Maaga pa lamang ay nagpapaalam na si Marian sa ama na uuwi. Ngunit ang totoong pakay nito ay magtago sa likod ng malaking puno upang obserbahan ang nangyayari sa mga nilalagay na pagkain. Inantay nitong magdilim dahil yon ang oras na lumalabas ang mga lambana. Dahil masyado pang maaga, nakatulog si Marian sa kakaantay. Hindi na nito namalayan ng oras. Naalimpungatan na lamang ang dalaga nang marinig ang maliliit na boses sa paligid. Nagtatawanan ang mga ito na tila tuwang-tuwa sa nakikita. Dahang-dahang minulat ni Marian ang mga mata. Bigla itong napasigaw nang makita ang maliit na mukha ng isang tao. Nakangiti ito sa kanya. May mahabang tenga. Nagliliwanag na kulay gintong buhok at asul na mga mata. May pakpak din ito na may mahahalin tulad sa isang tutube. Marahang bumangon ang dalaga upang hindi magambala ang mga nilalang. Habang ginagawa niya ito, naglalaglagan ang mababangong talulot ng bulaklak ng ilang-ilang. Napangiti ang dalaga. Inlahad nito ang palad at lumapag ang isa sa maliliit na nilalang. Marahan itong naupo. Kalaunan ay humiga sa kanyang palad. Maya-maya pa, may dalawa pang nilalang ang lumapit sa kanya. Mas malaki ito ng kaunti sa mga nakalapag sa palad ng dalaga. Isang babae at isang lalaki. Nagsalita yung lalaki at nagpakilala sa isang pangalan. Ngunit sa kasamaang palad, hindi ito maaaring banggitin sa ating kwento. Kaya itago na lang natin ang pagkakakilanlan nito sa pangalang Albion. Ipagpaumanhin mo ang asal ng aming anak. Talagang sa palad mo pa siya natulog. Siya nga pala. Ang pangalan ko ay Albion. Wika ng lalaking nilalang. Nakakapagsalita po kayo? Ako naman po si Marian. Tugon ng dalaga. Ikinagagalak ka naming makilala, Marian. Ang pangalan ko naman ay Amina. Kami ang mga magulang ni Sandra. Ang pagtulog ng anak namin sa iyong palad, nangangahulugan na magandang pangitain. Wika ng babaeng nilalang na itago na lang natin sa pangalang Amina. Oh, Marian, kagaya niyong mga tao, may kakayanan din kaming makipag-usap. Ang tawag sa amin ng lahi niyo ay mga lambana. Pero ang totoo, kami ay mula sa butil ng liwanag na pinagkalooban ng katawan at kakayanang makipag-usap sa ibang nilalang. Naparito kami sa mundo ng mga tao upang maging tagapangalaga ng kalikasan. Ang nakikita mo ngayon ay ang pagtitipon-tipon ng lahat ng mga lambanang nakatira sa bahaging ito ng lupain.
Pagpapaliwanag ni Albion. Ilang oras din ang tinagal ng kanilang usapan. Maraming natutunan si Marian mula sa mga ito. Ngunit pinakiusap ng mga lambana na wag niya itong ipagsasabi sa iba. Pumayag naman ng dalaga para mapangalagaan ang mga bagong kaibigan. Hinatuwaan ng mga lambana si Marian at sa tulong ng mga ito, unti-unti naging maganda ang kanilang mga ani. Halos naging doble ang kanilang produkto na labis namang pinagtaka ni Mang Dado. Marian, napapansin mo ba na halos dumoble ang ani natin ngayon kung ikukumpara nung nakaraang taon? Tanong ni Tatay Dado. Oo nga po tay eh. Pero bakit parang hindi ka masaya? Maganda nga yun kasi makakapagbenta tayo ng madami at mapapagawa na natin yung bahay. Tugon ni Marian. Hindi naman sa ganun anak. Siyempre masaya ako. Kaso nakakapagtaka lang eh. Kasi kung iisipin mong mabuti, halos wala namang pinagkaiba sa mga katabi nating taniman ng binhi at patabang ginagamit natin. Pero, ay nako, hayaan mo na nga lang. Ang mahalaga ngayon, kumikita tayo at yun ang dapat pasalamatan natin sa Diyos. Muling wika ng ama. Sa mga lambana ka dapat magpasalamat tay eh. Mahinang tugon ni Marian. Sabay tayo sa kinauupuan. Teka anak, anong sinabi mo? Wala po tay. Ang sabi ko nga po, dapat talaga tayong magpasalamat. Wika ni Marian. Matapos ang pag-uusap na yon, muling bumalik si Marian sa puno ng bubog. Nagdala muli ito ng mga makakain para sa mga kaibigan. Ngunit sa kasamaang palad, pagdating ng dalaga sa puno ng bubog, nakita nito ang ilang kalalakihang may dalang chainsaw at gamit pang putol na mga puno. Dali-daling tumakbo ang dalaga papunta sa mga ito upang magtanong. Manong Buboy, ano po ang puputulin ninyo? Tanong ng dalaga. Itong puno ng bubog, kailangan na kasing linisin tong lupa eh. At gusto ng may-ari na ipatanggal tong punong to. Tugon ng lalaki. Tatawagin na lang natin sa pangalang Buboy. Pero Manong Buboy, hindi po pwede. Masyado na po itong malaki para putulin. At isa pa, siguradong may naninirahan sa punong yan. Muling wika ng dalaga. Wala akong magagawa, Marian. Yun ang gusto ng may-ari. Sumusunod lang ako sa utos. Saka diba, hindi naman kayo naniniwala sa mga ganun? Tugon ni Buboy. Hindi naman po mahalaga kung naniniwala ako o hindi. Ang sinasabi ko lang po, maraming ibon ang umaasa sa mga sanga ng bubog bilang tirahan nila. Muling wika ng dalaga. Oo, alam ko naman yun pero wala naman ako magagawa eh. Binabayaran lang din ako ng may-ari. Pasensya ka na, Marian ha. Muling wika ni Buboy. Wala nang nagawa ang dalaga, kundi panoorin na lamang ang mga ginagawa ng mga kalalakihan. Ngunit sa kasamaang palad, hindi nila ito magawang putulin. Sa tuwing lalapat ang chainsaw sa puno, namamatay ito. Hindi naman kaya ay napuputol ang kadena. Naku, paano ba to? Nakakailang kadena na tayo ah. Malulugi tayo nito eh. Ang mabuti pa, sabihan na lang natin yung may-ari ng lupa. Wika ni Buboy.
Bahagyang natuwa si Marian dahil alam nitong pinoprotektahan ng mga lambana ang kanilang tahanan. Kinagabihan, nag-antay ang dalaga sa pagdating ng mga kaibigan. Ngunit ni isa sa kanila ay walang nagpakita. Nalungkot ang dalaga dahil sa nangyari. Kaya naman pinili nitong manatili doon ng ilang oras. Hanggang sa hindi na nito namalayan ang sarili at tuluyang nakatulog. Nang magising ang dalaga, nagulat ito dahil ibang lugar na ang kanyang kinaroroonan. Nagpalingalinga si Marian sa paligid at kahit papano ay nawala ang takot dahil napakaganda ng lugar na ito. Punong-puno ng mga bulaklak ang paligid. Asul ang kalangitan at napakaluntian ng paligid. Nakita din ito ang malaking puno ng bubog. Maya-maya ay lumapit sa kanya si Albion. Nanlaki ang mga mata ng dalaga dahil napakatangkad na nito. At wala din ang mga pakpak. Albion, ikaw po ba yan? Teka, bakit ang laki mo? Nasaan ang mga pakpak mo? Tanong ng dalaga. Ako ito, Marian. Ito ang totoong anyo ko sa aming mundo. Pagdating naman sa mundo nyo, 2 anyo ang ginagamit namin. Una ay ang palagi mong nakikita. Ikalawa ay nasa anyong kulisap na may asul na bilugang mga mata. Yon ang ginagamit naming anyo kapag nakikipaglaban o pinagtatanggol ang aming sarili. Tugon ni Albion. Napatango na lamang ang dalaga. Muli pa itong nagtanong. Teka, bakit pala ako nandito? Muling tanong ng dalaga. Napangiti si Albion at inalalayan ang dalaga papunta sa isang lugar. Hindi ako ang nagpapunta sa iyo dito, kundi ang Panginoon naming diwata. Kaming mga lambana ay tagapaglingkod lamang. Kaya sumunod ka sa akin at kanina ka pa niya inaantay. Tugon ni Albion. Hindi makapaniwala si Marian sa mga narinig. Ni sa hinagap ay hindi nito inakalang totoo ang mga diwata. Ilang sandali pa. Narating nila ang isang lugar na napapaligiran ng naglalakihang puno. Sa kalagitnaan ng lugar ay may nakatayong babae. Napakahaba ng buhok nito na sumasayad sa lupa at ang kasuotan nito ay nagliliwanag. May hawak itong tungkod na gawa sa ginto at ang pinakaitaas ng tungkod ay may paikot-ikot na bola ng liwanag. Isang pula at isang asul. Marian, ipinapakilala ko sa iyo ang aming Panginoon, ang diwatang Alona. Wika ni Albion. Maligayang pagdating sa aking kanlungan. Nakita ko ang malasakit mo sa mga lambana. Kaya kita pinatawag dahil gusto kitang bigyan ng gantimpala. Pero nasa sayo pa rin kung tatanggapin mo ito o hindi. Wika ng diwatang si Alona. Lumapit naman si Marian at nagtanong sa diwata. Mahal na diwata, ginawa ko lang po ang tama eh. Ayaw ko po kasing mawalan ng tirahan ng mga kaibigan ko. Wika ni Marian. Yan ang mismong dahilan kung bakit gusto kitang bigyan ng gantimpala. Ikaw lang ang nakilala kong tao na may malasakit sa kalikasan. Tugon ng diwata. Kung sakali pong tanggapin ko ang inyong gantimpala, ano naman po yun? Direktang tanong ng dalaga.
Pagkakalobang kita ng kakayanang manggamot. Ngunit nasa sayo pa din ang pagpapasya. Dahil sa oras na magdesisyon ka na tanggapin ang alok ko, magiging parte ka ng mundong ito. At sa oras na mamatay ka, kukunin ka namin at magiging isa sa mga lambanang naninirahan dito. Tugon ng diwata. Napaisip si Marian sa sinabi nito. Medyo mahirap nga pong magpasya. Sa totoo lang po, nagdadalawang isip po ko eh. Nag-aagaw po ang kagustuhan kong makatulong sa kapwa at mamuhay ng normal. Tugon ng dalaga. Alam ko, Marian, hindi madali ang magpasya sa ganitong bagay. Kaya hahayaan kitang magpasya para sa sarili mo. Sa oras na makapagpasya ka na, ipagbigay alam mo ito sa amin. Muling wika ni Alona. Matapos nitong magsalita ay nabalot ng nakakabulag na liwanag ang dalaga. Napapikit ito. At nang muling idilat ang mga mata ay naroon na siya muli sa puno ng bubog. Tumayo ang dalaga at nagbadaling umuwi. Dahil papasikat na ang araw ng mga sandaling yon. Habang papalapit sa tahanan ay nakasalubong nito ang ama. Marian, saan ka ba galing bata ka? Buong gabi ka na naming hinahanap pa. Pati si Kapitan na istorbo pa. Saan ka ba nagsusuot? Tanong ni Mang Dado. Nakatulog po kasi ako tay sa puno ng bubog. Hindi ko na po namalayang nag-uumaga na pala. Pasensya na po kayo tay ha. Tugon ng dalaga. Kagad namang sumabat ang kapitan. Inikot na namin ang paligid ng puno, pero hindi ka namin nakita doon. Mabuti pa magsabi ka ng totoo. Siguro nakipagtagpo ka sa kasintahan mo. Wika ng kapitan. Nanlaki ang mga mata ng dalaga at natawa sa sinabi ng kapitan. Kapmiyong naman. Ang hilig niyong magpatawa, no? Wala po akong kasintahan. Wika ni Marian. Biglang sinaway ni Mang Dado ang dalaga. Hindi nakakatawa ang ginawa mo, Mariana. Alam mo bang mamatay-matay kami ng nanay mo sa pag-aalala? Huwag mo nang uulitin yan. O siya, sige. Umuwi na tayo. Maraming salamat nga pala sa tulong niyo, Kapitan. Pagpapasalamat ni Mang Dado. Buong araw sinabo ng mga magulang ang dalaga. Ngunit pinapalusot lamang nito sa kabilang tenga ang sinasabi ng dalawang matanda. Dahil ang nasa isip nito na mga panahong yon ay ang sinabi ng diwata sa kanya. Lumipas ang ilang araw. Nagbalik sa normal ang pamumuhay ng dalaga. Laking pasasalamat nito dahil hindi tinuloy ang pagpapaputol sa puno ng bubog. Ngunit isang pangyayari ang naging dahilan ng pagbuo ng pasya ni Marian. Tanghaling tapat na mga sandaling yon, naglilinis ng bakuran ang ina ng dalaga. Kakauwi pa lamang nila sa tahanan nang bigla na lang himatayin ang matandang babae. Mabilis na tumakbo ang dalaga para alalayan ang matanda. Ngunit wala na itong malay. Dali-dali namang binuhat ni Mang Dado ang asawa at dinala sa loob ng tahanan. Hindi alam na mag-ama ang gagawin. Kaya naman pinatawag nito ang kanilang kapitan para humingi ng tulong. Dado, kasama ko ang doktor mula sa bayan. Mabuti na lang at naroon sila sa baryo. Wika ng kapitan. Kagad tinignan ng doktor ang ina. Ngunit wala naman itong nakitang problema. Ngunit ayon dito,
Para makasiguro ay kailangang dalhin ang matanda sa ospital sa bayan. Nang marinig ito ni Marian, dali-daling tumakbo ang dalaga papunta sa puno ng bubog. Pagkarating niya doon, kaagad niyang tinawag si Albion. Ilang sandali pa ay dumating na ang lambana. Bakit, Marian? Parang may hindi magandang nangyari. Tanong ni Albion. Ang nanay ko, kailangan niya ng tulong. Naparito ako para tanggapin ang alok ni Alona. Tugon ng dalaga. Napangiti si Albion. Binuksan ang lagusan papunta sa kanilang mundo. Dali-daling pumasok ang dalaga. Kagad naman itong sinalubong ni Alona. Napag-isipan mo na ba ang sinabi ko? Tanong ng diwata. Opo, tinatanggap ko po. Kailangan ng nanay ko ng tulong ninyo. Maaari pong manganib ang buhay niya ngayon. Tugon ni Marian. Hinawakan ni Alona ang kamay nito at sinabi, Hindi ako ang tutulong sa nanay mo, kundi ikaw mismo. Ngayon umuwi ka na at gamutin mo na siya. Muling wika ng diwata. Hindi alam ni Marian kung naganap ba ang sinabi ng diwata. Ngunit kailangan niyang subukan. Desperado ang dalagang iligtas ang nanay mula sa kapahamakan. Pagkarating ni Marian sa tahanan, saktong isasakay na ang matanda sa ambulansya. Dali-dali niya itong pinigilan at paghawak ng dalaga sa kamay ng ina. Tila may boses na pumulong sa kanya. Kumuha ka ng tubig. Hipan mo ito at idampi sa labi ng iyong ina. Sinunod naman ito ng dalaga. Laking gulat ng lahat sa naging resulta nito. Biglang nagkamalay ang matanda. Kagad itong bumangon. Teka, saan niyo ba ako dadalhin? Anong nangyayari, Marian? Bakit ka umiiyak? Tanong ng matanda. Dali-daling tinignan ng doktor ang ina. Maging ito ay nagulat sa nangyari. Biglang naging normal ang lahat. Hindi na po siya kailangang dalhin sa bayan. Maayos na po ang lagay ninyo, nanay. Pero paanong nangyari yun? Tanong ng doktor. Siguro po, kalooban ng Diyos ang pagpapagaling sa asawa ko. Ito po siguro ang tinatawag nilang himala, no? Tugon ni Mang Dado. Tahimik naman si Marian at ang iba pa. Dahil alam ng dalaga na siya mismo ang nagpagaling sa ina. Hindi mapalagay si Kapitan Myong sa nangyari kay Aling Sonia. Kaya naman patuloy nitong minanmanan si Marian. Halos araw-araw itong nagpupunta sa kanilang tahanan. At kung hindi naman ay nasa taniman ito ng pamilya. Labis namang nagtataka si Mang Dado sa inasal ng kapitan. Kaya naman hindi nito napigilan ang sariling magtanong. Magandang umaga po sa inyo, Kapitan. Pasensya na po pero hindi ko maiwasang magtaka eh. Halos araw-araw po kasi ang punta nyo dito sa amin. Ano po bang meron? Tanong ni Mang Dado. Ano kasi, Dado? Hindi ako matahimik dahil sa nangyari kay Sonia. Hindi ba dineklara na ng doktor na malala na yung kondisyon niya? Papaanong bigla siyang gumaling? Ang huling humawak sa kanya ay si Marian. Posible kayang may kakayanang manggamot ang anak mo? Tugon ni Kapitan Myong. Alam mo, Kap, sa aming relihiyon, naniniwala kami sa himala at gumagamit ang Diyos ng kanyang mga anak upang ipakita ito.
Parahil si Marian ang napili niya ng mga sandaling yon para magsagawa ng himala. Pero hindi nangangahulugang may kakayanang manggamot ang anak ko. Muling wika ni Mang Dado. Ngunit sadyang hindi kumbinsido ang kapitan sa sinasabi nito. Kaya pinagpatuloy niya ang pagmamanman. Sa pagkakataong yon, palihim na nitong ginagawa ang pagmamasid. Wala namang nakitang kakaiba ang kapitan. Hanggang sa isang pangyayari ang nakapagpatunay ng hinala nito tungkol sa dalaga. Araw ng pista ng mga sandaling yon, marami ang taong nakikidayo. Hindi maiiwasan ang mga manlalason at iba pang may kakayanan sa paggamit ng mga dasal. Naimbitahan ng kapitan sina Marian na makikain sa tahanan nito. Hindi naman nag-atubili ang pamilya dahil malapit nilang kaibigan si Kapmiyong. Kakatapos lamang kumain ng dalaga, inaantay nito ang mga magulang na nakikipag-usap sa kapitan. Nang bigla na lang may isang lalaking biglang nawalan ng malay. Napatayo si Marian. Akmang lalapit sa lalaki. Ngunit bigla siyang napahinto nang makitang nakatingin sa kanya ang mga magulang. Ilang sandali pa ay muling narinig ni Marian ang tinig sa isip. Marian, ikaw lang ang makakatulong sa kanya. Nalason ang lalaking yan gamit ang isang uri ng dasal. Wika ng tinig. Nahati ang isipan ng dalaga. Nais nitong tumulong ngunit inaalala nito ang maaaring sabihin ng mga magulang. Muling tinignan ni Marian ang walang malay na tao. Ibinaling ang tingin sa mga magulang. Sa pagkakataong yon, muling narinig ng dalaga ang boses. Hindi na magtatagal ang taong yan. Huwag mong alalahanin ang sasabihin ng mga tao. Sa una huhusgahan ka nila, pero sa oras na magawan mo sila ng mabuti, mapapalitan ito ng paghanga. Wika ng tinig. Huminga ng malalim ang dalaga. Kinuha ang isang baso ng tubig na nasa lamesa. Pinuntahan ang lalaking walang malay. Naupo ang dalaga sa tabi nito. Binulungan ang tubig at dinampi sa labi ng lalaki ang baso. Matapos niya itong painumin ng tubig, unti-unting kumilos ang lalaki at biglang nasuka. Nagulat ang lahat sa ginawa ng dalaga. Napatakip ng bunganga ang ina. Hindi ito makapaniwala sa ginawa ng anak. Marian anak, paano mo nagawa yon? Paano mong ginamot ang taong yan? Tanong ng ina. Mahabang kwento po, Nay. Pero hindi na mahalaga kung paano. Ang importante, nakatulong po ko. Tugon ng dalaga. Hindi inaasahan ng mag-asawa na ito na ang simula ng pagbabago ng buhay ng anak. Matapos ang kaganapang yon, sunod-sunod ang naging pasyente ng dalaga hanggang sa lumaganap na ang impormasyon sa buong bayan. Maraming nagamot ang dalaga at dahil sa sunod-sunod na ang naging pasyente nito, hindi na ito halos nakakapagpahinga. Ngunit ang pinagtataka ng mga magulang, ni hindi ito nangihina. Mariana, halos ilang araw ka nang walang tulog. Kung minsan ikaw pa ang pumupunta sa bahay ng mga pasyente mo. Ayos ka lang ba, anak? Hindi ka ba napapagod? Tanong ni Aling Sonia. Hindi po, Nay. Lalo nga po kung lumalakas sa tuwing nakakatulong o nakakagamot ako eh. Tugon ng dalaga.
Ng araw na yon, walang masyadong pasyente. Kaya naman nagkaroon ng pagkakataon ang mga magulang ni Marian na usisain siya tungkol sa kakayanan. Anak, maaari mo bang sabihin sa amin kung saan ang galing ang kakayanan mong manggamot? Tanong ni Mang Dado. Hindi na nag-atubiling sumagot ang dalaga dahil wala din naman siyang dapat itago sa mga magulang. Ang totoo po, tay, bigay po ng isang diwata ang kakayanan kong manggamot. At ang sabi niya sa akin, sa tuwing makakatulong ako, lalong hahaba ang buhay ko. Tugon ni Marian. Nanlaki ang mga mata ng dalawang matanda sa sinabi ng dalaga. Habang nag-uusap ang mga ito, hindi nila namalayang nasa atangan na ng bahay ang isang lalaking gustong magpatingin kay Marian. Narinig nito ang pag-uusap, maging ang impormasyon kung saan nakatira ang kaibigan ng dalaga. Isang taong may kaalaman din sa lihim na karunungan at alam nito na kung nasaan ang mga lambana ay merong nakatagong mutya. Mabilis itong umalis at sa sobrang pagmamadali, nabangga nito ang tapayan na nasa atangan ng tahanan ni Mang Dado. Kaagad namang tumayo ang matanda upang tignan kung sino ang nasa labas. Nagulat ito nang makita si Santi na papalabas ng bakuran. Naloko na. Narinig ni Santi ang pinag-uusapan natin. Wika ng matanda. Si Santi, hindi ba siya yung nangongolekta daw ng mutya ba yun? Oo, tama. Mga mutya nga. Dagdag ni Aling Sonia. Nag-alala si Maria na baka gambalain nito ang tahanan ng mga lambana. Kaya pinakiusapan ng dalaga ang ama na puntahan si Kapitan Myong upang pigilan ng anumang masamang balak ni Santi. Pagkarating ng kapitan, dali-dali nilang pinuntahan ang puno ng bubog. Laking gulat ng mga ito dahil napakadami ng tao sa lugar. Manong Santi, kung ano man po ang pinaplano nyo, huwag nyo na pong ituloy. Mapapahamak lang kayo. Sigaw ni Marian. Ngunit hindi nakinig si Santi. At ano? Susuluhin mo ang kapangyarihan ng mga mutya dito. Mukhang hindi naman magandang asal yun, bata. Tugon ni Santi. Napailing na lamang si Marian dahil sa naging asal ni Santi. Hinayaan na lamang ito ng dalaga. Sa isip-isip niya ay siguro kailangan din itong matikman ang parusa ng mga lambana. Hayaan nyo na lang po ang mga taong yan. Hindi po sila marunong makinig. Nabubulagan na siya ng pagiging hayok sa kapangyarihan. Mabuti na ding matikman niya ang parusa ng mga kaibigan ko. Wika ni Marian. Pinakiusapan nito si Kapmiyong na paalisin ang mga tao dahil maaari silang madamay kung sakaling magambala ang mga lambana. May mangilan-ngila na sumunod, ngunit marami ang nagpaiwan para masaksihan ang sinasabi ni Santi. Habang naglalakad ay kinikwento ng dalaga ang tungkol sa mga kaibigan. Mababait po ang mga lambana sa mga mabait din sa kanila. At may 3 po silang anyo. At ang ikatlong anyo, yun ang talagang nakakatakot. Yung anyo nila kapag nakikipaglaban. Inaalala ko baka patulan si Santi ng mga kaibigan ko eh. Wika ng dalaga. Ay naku anak, hayaan mo na yon. Mas mabuti nang matikman ng taong yon ang parusa ng mga engkanto. Tugon ni Mang Dado. Ilang minuto lang ang nakalipas nang dumating sila sa tahanan. Dumating din ang pangkat ni Santi.
Buhat-buhat nila ang lalaki. Tila wala sa sarili. Tumayo si Marian upang salubungin ang grupo. Nakiusap ang mga ito na tulungan ang kanilang kaibigan. Ngunit mariing tumanggi ang mga magulang ni Marian. Hindi, Marian. Hindi mo tutulungan ng taong yan. Wika ni Mang Dado. Oo nga anak. Sinubukan niyang gambalain ang tirahan ng mga kaibigan mo. Kaya ano pang dahilan para tulungan siya? Dagdag ni Aling Sonia. Ngunit hindi sila pinakinggan ng dalaga. Hindi po tay. Kahit po nakagawa sila ng kasalanan, may tuturing pa din siyang pasyente. At siguro naman, natutunan na ni Manong Santi ang aral na dapat niyang malaman. Tugon ni Marian. Matapos ay nilapitan niya ito at sinubukang gamutin. Ngunit sa kasamaang palad, hindi na ito maibalik sa normal. Ilang ulit niyang sinubukan, ngunit sadyang walang epekto ang ginagawa nitong panggagamot. At habang ginagamot ni Marian si Santi, muling narinig ng dalaga ang boses. Hindi na siya babalik sa katinuan, Marian. Kahit na ano pa ang gawin mo. Ito ang kabayaran sa paglalapastangan niya sa tirahan ng mga lambana. Wala ka nang magagawa. Matapos marinig ang boses, marahang tumayo ang dalaga at sinabi sa mga kasamahan ni Santi na hindi na gagaling pa ang binata. Marami ang umalma at pinaratangan pang peke ang ginagawang panggagamot ni Marian. Ngunit hindi na ito pinansin pa ng dalaga. Lalo pat alam nito ang totoong dahilan kung bakit hindi na babalik sa katinuan si Santi. Masakit ang sinasabi ng mga tao tungkol sa iyo, anak. Pero mas nananalig kami sa pasya mo. Wika ni Mang Dado. Kahit ano pa pong gawin ko, tay, hindi ko na matutulungan si Santi. Ngayon kung ano man po ang isipin ng mga tao sa nangyari, hindi ko na din po kontrolado yon. Kahit gaano pa kadaming tama ang gawin ko, sa isang pagkakamali mo lang mawawala lahat ng yon. Mas nakikita ng mga tao ang maliliit na pagkakamali kaysa sa napakadaming tama. Tugon ng dalaga. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting nawawala ang mga nagpapagamot sa dalaga. Hindi naman nabahala si Marian dahil alam niyang sa huli ay siya pa din ang magiging takbuhan ng mga ito. Madalas pa ding bumibisita ang dalaga sa puno ng bubog. At dahil dito, minsang nanganib ang kanyang buhay. Hindi alam ng dalaga na patuloy siyang minamanmana ng mga kasamahan ni Santi. Hanggang sa isang araw, natsyempohan nila itong nasa puno ng bubog. Habang nakaupo ang dalaga sa lilim ng puno, biglang dumating ang mga kasama ni Santi. Napatayo si Maria nang makita ang mga ito. Walang ano-ano ay sinuntok ng isa sa kanila sa sikmura ang dalaga. Dahilan para mawalan ito ng malay. Sa wakas, nahuli ka din namin eh. Ikaw ang magiging daan para makuha namin ang mutyang nakatago sa punong ito. Wika ng isa sa mga kalalakihan na tawagin na lang natin sa pangalang Binoy. Sa kabila ng nangyari kay Santi, hindi pa din nawawala ang kanilang pagnanasang magkamit ng kapangyarihan mula sa mga lambana. Sa pag-aakalang may mutyang nakatago sa puno ng bubog, dinukot ng mga ito si Marian upang maging daan sa pagkuha nito. Dinala nila ang dalaga sa kubong nasa kalagitnaan ng gubat. Inantay itong magising
Ilang minuto ang nakalipas ay bumalik na ang ulirat ni Marian. Nataranta ito nang makitang nasa ibang lugar na siya. Buti naman at gising ka na. Ngayon, may kaunti kaming pabor na hihilingin sa iyo, Marian. At sana makipagtulungan ka sa amin kung ayaw mong mapahamak ka at ang mga magulang mo. Wika ni Binoy. Ano bang kailangan niyo sa akin? Tanong ng dalaga. Simple lang naman. Gusto naming makuha ang mutya na nakatago sa puno ng bubog. At ikaw ang magiging daan para makuha namin yon. Tugon ni Binoy. Hindi pa ba kayo nadadala sa nangyari sa kaibigan mong si Santi? Gusto mo din bang mapahamak? Muling tanong ng dalaga. Kaya nga kailangan namin ng tulong mo eh. Kasi kung kami lang ang gagawa nun, hindi namin yun makukuha. Pero kung sa pamamagitan mo, siguradong mapapasa amin ang mutsyang yon. Tugon ni Binoy. Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo na walang mutsyang nakatago sa puno? Tirahan ito ng mga lambana. Kaya masasayang lang ang pagod nyo. Kahit tulungan ko pa kayo, wala din kayong mapapala. Wika ng dalaga. Alam nito na hindi maniniwala sa mga sinasabi niya si Binoy. Alam kong nagsisinungaling ka lang. Ngayon, paano mong ipapaliwanag ang kakayanan mo manggamot? Saan ang galing yon kung wala kang nakuhang mutya? Tanong ni Binoy. Pilit nitong pinapaamin ang dalaga. Ngunit nagbatigas ito. Kung saan man ang galing ang kakayanan kong manggamot, sisiguraduhin kong hindi yun dahil sa isang mutya. Masyadong makitid ang pag-iisip nyo pagdating sa lihim na karunungan. Kaya kahit anong paliwanag ang gawin ko, hindi nyo yun mauunawaan. Tugon ng dalaga. Dahil dito ay bigla siyang sinampal ni Binoy. Parang sinasabi mo na wala kami mga utak ah. Hindi ka lang nagsisinungaling eh. Napakayabang mo pa. Pero hindi na magtatagal yung kayabangan mo. Muling wika ni Binoy at akmang aalis na sana ito. Ngunit biglang nagsalita si Marian. Pagsisisihan nyo ang kahangalan nyo. Hindi papahintulutan ng mga kaibigan ko ang paglalapastangan nyo sa akin. Wika ni Marian. Matapos nitong magsalita, kagad nang umalis sila Binoy. Nanatiling nakagapos ang dalaga sa loob ng kubo. At ilang minuto lamang ang nakalipas, nakarinig ito ng mga sigawan mula sa labas. Mga nakakatakot na sigaw na tila kinakatay. Alam ng dalaga na kagagawan ito ng kanyang kaibigang lambana. At habang nagaganap ang kaguluhan sa labas, kusang natanggal ang mga tali nito sa paa at kamay. Dali-daling tumayo ang dalaga upang tignan kung ano ang nangyayari. Nanlaki ang mga mata nito nang makita ang napakalaking nilalang na tila nahahawig sa isang unggoy. Pinaghampas nito sina Binoy gamit ang binunot na puno. Halos hindi na makilala ang pagmumukha ng mga ito nang tigilan sila ng nilalang. Huwag ka munang lalabas dahil baka makita ka ng alaga kong amumongo. Hayaan mo muna siyang makalis. Wika ni Albion. Laking gulat ni Maria nang marinig ang boses ni Albion mula sa likuran. Albion, buti na lang at dumating ka. Kung hindi baka kung ano lang ginawa nila sa akin. At baka pati ang punong tirahan nyo malagay sa peligro. Wika ng dalaga. Inihatid ito ni Albion pauwi.
Pagkarating sa bakuran, nakasalubong nito ang pangkat ni Kapitan Miyong. "Oh, nandito na pala si Marian. Saan ka ba nanggaling, bata ka? Halos mamatay na sa pag-aalala ang mga magulang mo." Wika ng kapitan. Wala po kayong dapat alalahanin. Kung saan man ako napadpad, hindi ako papabayaan ng mga kaibigan ko. Salamat po, Kapitan. Ang mabuti pa ho, umuwi na lang kayo para makapagpahinga. Tugon ni Marian. Kinabukasan, biglang pumutok ang balita na may mga bangkay na natagpuan sa kagubatan. Nagkalasog-lasog ang katawan ng mga ito na parang sinagupa ng kung anong mabangis na hayop. Pahabaging Diyos, ano kaya ang may gawa nito? Hindi kaya may nakawalang toro at pinagsusuwag sila Pinoy? Kawawa naman. Wika ni Mang Dado habang pinagmamasdan ang mga bangkay. Sa palagay ko, hindi ito kagagawa ng isang toro, Dado. Ang isa sa mga bangkay, kakarampot na balat na lamang ang nakakapit sa bewang nito bago tuluyang mahiwalay. Kaya sigurado akong hindi ito gawa ng walang buwang na hayop. Tugon ng kapitan. Naroon din si Maria na mga sandaling yon. Hindi ito nagsalita dahil napakadaming tao ang nakikinig. Pagkauwi ng mag-ama, dito na sinalaysay ng dalaga ang lahat. Nagulat si Mang Dado dahil hindi nito akalaing masasangkot sa ganung gulo ang kanilang anak. Paano kung malaman ito ng mga taong bayan, Marian? Anong gagawin mo? Anong sasabihin natin? Na pinatay sila ng mga kaibigan mong engkanto? Sa palagay mo, maniniwala ang kapulisan doon? Wika ni Mang Dado. At ako, Tay, sa palagay mo kaya kong gawin ng ganun sa mga taong yun mag-isa? Kung hindi kayo naniniwala sa mga sinasabi ko, hindi ko kayo pipilitin. Tugon ni Marian. Hindi naman sa hindi ako naniniwala sa iyo, anak. Ang sinasabi ko lang, paano natin ipapaliwanag ito sa mga otoridad kung sakaling malaman na ikaw ang dahilan ng... Biglang naputol ang sasabihin ni Mang Dado dahil sinaway ito ni Aling Sonia. Wala kang dapat alalahanin, Dado. Walang nakakaalam na si Maria na may gawa nito. Kaya itiko mo na yung bibig mo at baka may makarinig na naman sa'yo. Wika ni Aling Sonia. Sa paglipas ng mga araw, inakala nilang tapos na ang mga panganib sa buhay ng dalaga. Ngunit lalo lamang itong lumala. May isang pangyayari pa na kamuntikang masunog ang kanilang tahanan. Dahil nilooban sila ng mga hindi kilalang kalalakihan. At kagaya ng nangyari kay Binoy at Santi, hindi rin nakaligtas ang mga nanloob. Dahil sa pangyayari, napilitan silang ibenta ang kanilang sakahan at lumipat sa syudad. Naging maayos ang pamumuhay nila doon. Ginamit ni Mang Dado ang perang binagbentahan upang magtayo ng maliit na negosyo. Nagpatuloy sa panggagamot si Marian kagaya ng pinangako nito sa mga kaibigang elemento. Maraming natulungan ang dalaga. At kagaya ng una ay dinagsa din ito ng mga taong nawalan na ng pag-asa. Isa na dito ang mayamang negosyante sa kanilang bayan. Isinuka na ito ng ospital dahil wala ng pag-asa. Ngunit nang gamutin ito ni Marian, nanumbalik ang kalusugan nito sa dati. Tinanaw itong malaking utang na loob sa kanya ng taong yon. At ito din ang naging daan upang makapagtapos ng pag-aaral ang dalaga. Pangarap nito na maging guro.
natupad ito sa tulong ng mga taong naniniwala sa kanyang kakayanan. Bagaman naging profesional, ni minsan ay hindi tinalikuran ni Marian ang kanyang tungkulin bilang manggagamot. Paminsan-minsan ay bumabalik pa din ito sa puno ng bubog upang bumisita sa mga kaibigan. Sa pagtagal ng panahon, nang makaipon na ang dalaga, binili nito ang lupang kinatatayuan ng puno. Pinalagyan ng bakod upang wala nang maghangad na gambalain pa ito. Hanggang sa kasalukuyan, nagtuturo pa din sa mataas na paaralan ang dalaga. Kilala ito sa kanilang lugar bilang teacher healer. At lahat ng mga ito ay dahil lamang sa mga kaibigan. Lambana. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Ang opinyon ko lamang sa kwentong ito, nakakatuwang isipin na dahil sa kakayanan ni Marian, nagawa niyang maabot ang pinapangarap. Ngunit kahit anumang nangyari sa buhay niya, hindi pa rin nawala sa kanya ang kagustuhang tumulong sa iba. Muli, nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.